Sinuspinde ang klase at biglang pinauwi kanina, excuse me po, ang mga estudyante at mga empleyado ng Ateneo de Manila University. May nagbanta na may mga bombang sasabog sa campus. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Steve Lailisan. Steve! May isang bomb threat ang ipinadala sa mga empleyado ng tatlong magkakahiwalay na departamento dito sa Ateneo de Manila University. Yan yung dahilan, Mike, kung bakit nabulabog itong universidad hanggang sa tuluyan na ang suspindihin ng klase bandang alas 12 ng tanghali kanina. Hindi pa uwian sa Ateneo de Manila University pero humahangos na ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak bandang alas 12 ng tanghali kanina. Isang text message kasi ang ipinadala sa kanila ng pamunuan ng eskwelahan para kaagad sunduin ng mga estudyante. This is not a drill. Lumabas na daw. Actually, walang details eh. May text lang to fetch the kids, tapos yun na, may bomb threat, so we just got the kids out. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga truck ng bumbero. Diretso agad sila sa gate. Dumating din ang mga taga-Explosive and Ordnance Division kasama ang ilang K9 unit para magsagawa ng paneling. Sa dami ng mga magulang na nagkukumahog na sumundo ng kanilang mga anak, tukod na yung daloy ng trapiko sa bahagi ng Katipunan flyover, tuloy-tuloyan hanggang sa tapat nitong Ateneo de Manila. Yung ilan nga dun sa mga magulang, iniwan na yung kanilang mga sasakyan ilang metro mula rito sa Gate 1 para mabilis na masundo yung kanilang mga anak. 9:24 daw ng umaga nang makatanggap ng magkakasunod na text message ang tatlong empleyado ng Ateneo. May sasabog daw na bomba sa loob ng 30 minuto. Ang text message galing sa iisang cellphone number. Sa kwento ng mga estudyante, kasarapan daw ng pananghalian nang sabihan sila ng mga guro na iligpit ang mga gamit at mag-evacuate. Matapos daw papilahin, dinala sila sa open area para doon antayin ang sundo. Our teachers told us to sit down but there was a lot of people crying and they had an infirmary station where the people that were bumped because it's like everyone's getting bumped and some people were getting stepped on. In fairness, kinontain naman ng Ateneo yung kids sa loob. Siguro for security rin, para rin hindi naman lahat ng kids parang anyone can just pick up and to panic. Pati ang mga tumutuloy sa dormitoryo ng Ateneo, pina-evacuate muna sa Church of Jesus. Meron naman kaming protocol na sinusunod. We have a drill which we did several weeks ago where the children, there are already specified evacuation sites. Sa lawak ng Ateneo, inabot ng ilang oras ang paneling na isinagawa ng mga pulis bago idineklarang negatibo sa bomba ang paligid ng universidad. 68 hectare compound with 62 buildings had been cleared from 1 o'clock to 4 o'clock. So it turned out to be a hoax. But nevertheless, we always treat yung ganito, yung bomb threat seriously. Kaagad pinatrace ang pinagmulan ng bomb threat at kasalukuyan ang tinutunton ng mga otoridad. Dissemination of false information available. Pero i-research namin kasi meron yung, alam po, meron yung bagong batas tungkol doon sa nagloloko through text messages. Dahil sa nangyari, ilang mga magulang ang nangangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Imumungkahi raw nila sa pamunuan ng Ateneo na pahintulutang makagamit ng cellphone ng mga estudyante sa oras ng emergency. Sana meron silang cellphone talaga even for emergency purposes. May son got natanggal yung cellphone. Na-demanage siya for bringing. Now, they really need to. Wala pang tugon dito ang pamunuan ng Ateneo. Mike, bagamat hindi pa malinaw yung motibo, tingin ng QCPD, posibleng miyembro rin ng Ateneo community yung nagpadala ng bomb threat, lalo't alam nito yung cellphone number ng staff sa Office of the President, sa External Affairs at sa isa pang tanggapan. Kaya naman pangako nila ay tutukuyin daw nila kung saan nagmula yung sender nitong bomb threat na ito. Samantala dito sa Ateneo ay normal na muli ang sitwasyon. Pwede na raw kunin ng mga magulang yung gamit ng kanilang mga anak na naiwan kanina at bukas ay magre-resume na muli ang klase. At gaya ng inyong nakikita sa mga sandaling ito, kung kanina ay napakabigat ng daloy ng trapiko, ngayon maluwag na yan sa mga sasakyan. And muna ang latest mula pa rin dito sa Katipunan Avenue. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.